Jesus Coffee Cavite page. God is good. All the time. 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 Yes, amen. God is good all the time, and all the time, God is good. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Wini-welcome namin kayo dito sa ating OPM online prayer meeting. Live sa ating Jesus Coffee Cavite Facebook page from Mondays to Fridays mula 7 p.m. until 8 p.m. Isang oras lang tayo, mga kapatid. Kaya stay tuned and be blessed. I am Brother Genesis and we are from Young Pro Ministry. Ayan, binabati po natin yung mga kapatid natin dyan na nasa bahay, nasa work pa, nasa opisina, at yung mga nasa daan pa pauwi. And shout out muna tayo dyan. Sino yung mga nandyan? Ayan, mga kapatid natin, sila Brother Richmond, si Sis Pat, and si Bro Reg. Ayan. Hello nga pala sa ating pastor na poging-pogi, si Pastor Roban, and si Sis Bel, and syempre yung Rusit Kids. Ayan, sino pa yung mga nandyan? Montoya Family. Ayan, si Daddy Steve Reynolds. Si Sis Grace and Brother Henry. Ayan, mapagpalang gabi. Sino pa yung nandyan? Si Sis Ria Quaresma, si Josie Nogoy, shout out po sa inyo, mapagpalang gabi. And syempre sa aking magandang mommy na si Sis Lola. Ayan, mapagpalang gabi sa inyo lahat. So mag-pray po muna tayo. Tawagin po natin si Brother Cyril. Mga kapatid, samahan nyo kami sa ating pambungad na panalangin. Ipigat ang ating mga mata at tungog ang ating mga ulo at damhin natin ang pasensya ng ating Panginoon. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito. Salamat po sa oras na pinagkaloob mo, sa kalayaan na meron kami, at ganoon din po sa pagkakataon na makapagbahagi kami ng mabuting balita na nanggagaling sa iyo. Panalangin po namin, Panginoon, sa gabing ito ang pangunguna at ang pangungusap ng iyong salita sa bawat isa. Panalangin po namin na bawat salita, bawat paalala, bawat mga aral na ipagkakalob niyo po sa pamamagitan ng mga lingkod ninyo ay maibahagi ng maayos at matanggap ng tama ng mga makikinig ng mga anak mo. Panalangin din po namin, Panginoon, ang mabilis na internet connection, ang mga maayos na gadgets, at lahat po ng mga pwede maging distraction ay aansin niyo na. Bago, ikaw ay magpapaalala, tutulungan niyo po kami na mas maging mabubuting mga Kristiyano. Teach us to be better stewards of the time that you've given us, Lord. Maraming salamat po sapagkat sa gabing ito, kami makakatanggap ng panibagong apoy para sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, lahat po ay tinataas na namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord! Sa mga kakapasok lamang po, kakatapos lamang natin mag-pray. And sa mga bago pa lang po and first time, pakitype nyo dyan sa comment section na yung blessing. Ayan. Thank you, Lord. Awitan naman natin ng ating Panginoon. Ang kakantahin po natin ay Ang Diyos ang Saklolo. Media team, pakipost naman po yung lyrics natin dyan sa comment section. Thank you, Lord. Yan, at habang hinihintay natin ang ating media team na i-post ang lyrics sa comment section, alam niyo ba mga kapatid, meron tayong mga social media platforms sa YouTube, maraming mga compositions ang ating church dyan. Meron din tayong mga time out episodes kung saan talaga namang mabibless kayo kapag napanood ng bawat kwento doon na ibinahagi sa atin ng ating Panginoon. Ayan. At tawagin naman natin ang ating Young Pro Men's Ministry para papurihan at awitan ang ating Panginoon. Sabihin sa akin
aking dalangin. Ang Diyos ay purihin. Ang hangad mong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ka hahayaang mabuwag, kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapag-ingat, ang ating sanggalang. Di natutulog, lagi kang babantayan. Di magdaramdam sa init ng araw, kahit ng buwan di masasaktan. Tagapag-ingat, ang ating sanggalang. Di natutulog, lagi kang babantayan. Di magdaramdam sa init ng araw, kahit ng buwan di masasaktan. Diyos ang saklo, siya ang mag-iingat.
Dito Plaza, dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Player. Alam mo ba, Ayan. Ano yan? ang procrastination, Uy. ang salitang procrastination is an act of unnecessary postponing of decisions or actions. Uy. Halimbawa, ang hindi paggawa ng estudyante ng kanilang project hanggat hindi pa deadline. Ayan yung parang nade-delay yung mga estudyante sa mga project nila. Oo. Ay, alam ko ang isang mga dahilan dyan. At may mga iilang estudyante gumagawa niyan dahil sa kaadikan sa pagsiselfone. Ayan. Isa yan sa mga nagiging sakit nila, yung mga kalalaro, ng mga ano, pero pinaliliban nila yung mga project nila. Ayan, yung mga iilang estudyante dyan na nakikinig ngayon. Ayan, nag-research ako ukol dyan at ito iyon. Alam nyo ba? Ayan, ay sa research na nakita ko o nabasa ko, ayan, na ang nag-average usage ng mga tao dito sa social media ay umaabot ng 2 oras mahigit pa. Nakakalungkot lang isipin. Ayan, at ang madalas tinatamaan dito yung mga kabataan ngayon na nag-iedad ng 13 hanggang 19 anyos. Ang screen time na halos umaabot ng 7 oras, ayan, hanggang sa 8 oras talaga namang nagugugol nila sa kasi cellphone. At alam ko siguro isa dyan, ayan, yung mga pag-ML, pag-Facebook, ayan, pag-i-scroll nila. Ayan yung mga sakit ng kabataan. Kaya hindi nila masyadong natatapos yung ibang project dahil alam nilang magsi-cellphone muna sila, mag-aano muna sila. Hindi nila naiintindi hanggang sa dumating na yung punto na pasahan na, ayan, hindi na nila yon nagagawa dahil sa kasi cellphone na yan. At ayon sa mga taga-Efeso chapter 5 verse 15 to 17, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin nyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip, unawain nyo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Ayan, at isang magandang mensahe nga pala, at ito ang ating Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Player. Thank you, Lord. Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga Bible, notebook at ballpen at higit sa lahat ang ating puso para sa pagbasa ng kanyang salita. Hanapin mo na po ang Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 12 verse 2. At habang inahanap mo kapatid, nagpapasalamat ko ang ating simbahan ng Jesus Coffee Church sa ating mga faithful kingdom partners at kingdom builders sa patuloy na pagpapagamit lalo na sa pagbibigay sa ating Panginoon. Salamat po. Ngayon pa lang, tanggapin niyo na ang masaganang pagpapala, pustong takal, siksik, liglig at umaapaw. At kung ikaw ay laging nabibless at binibless ng ating Panginoon sa buhay mo araw-araw, kung ikaw ay may malakas na kalusugan, hindi ka nagkukulang, financial, thank you Lord, glory to God, at ine-encourage po kita na maging part ng faithful kingdom partners at kingdom builders. Magpagamit po tayo sa ating Panginoon sapagkat kapag tayo ay nagbigay sa Kanya, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik niya. Hindi tayo magkukulang, sa Kanya nang gagaling ang lahat ng meron tayo. Kaya kung nandyan ka na kapatid, sa Roma chapter 12 verse 2, basahin na po natin ito. Thank you Lord. Thank you Jesus. At ang sabi po sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, amen, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Salamat Lord dahil muli na naman po kaming matututo. Lord, marami na namang mga salita na maitatanim sa aming puso, tutubo, lalago,
makikita ang mga pagbabago. Dalangin namin, Panginoon, ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Mangusap ka, mangaral at magturo, makikinig kami sa iyo, Panginoon, at dalangin din po namin ang paglukob ng iyong banal na dugo. Alisin mo ang lahat ng mga distraction sa aming mga puso at isipan, lalong-lalo na sa aming paligid. Tulungan mo kami na makapag-focus lamang sa iyo, Panginoon, at mangusap ka by the power of your Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, kakatapos lang po natin na magbasa ng salita ng Panginoon, at kung kakapasok mo pa lamang, welcome kita dito sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church, at Mondays to Fridays po, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Kami nga po pala ang Young Pro Ministry. Nandito po kami para magbahagi ng salita ng ating Panginoon. At tatawagin na po natin ang mga nagagandahan nating mga kapatid sa Young Pro Ministry. Nandiyan si Sister Jesslyn, yan, Sister Abby, and Sister Girly para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord, Brother JB, sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoon. At ngayon, mga kapatid, dumako naman tayo sa ating mga key points. At ang title ng pag-uusapan natin ngayon ay Resetting Our Priorities. Sabi nga po sa binasa natin sa salita ng Panginoon, do not be conformed to this world. And gusto ko lang mag-focus sa pattern ng mundong ito in terms of productivity. In workplace or kahit saan, pakiramdam natin, productive na tayo pag natapos na natin yung trabaho natin, or pag isa kang mag-aaral, pag na-complete mo yung performance task mo, feeling mo productive ka na din kasi nga na-complete mo na lahat. And ikaw, kapatid, pwede ka bang mag-comment saan kung paano mo masabi na productive ka? Ayan, thank you, Lord. And feeling mo ba productive ka kapag nakapag-general cleaning ka na ba? Or kapag isang mag-aaral ka ba, feeling mo productive ka na kapag natapos mo na yung mga assignments mo, yung mga output mo, ganyan. Pero sa kabila ng pagiging productive, nakakapagod din pala maging productive, mga sis, no? And yun nga kasi, nakakapagod siya kasi sa pagiging productive mo, parang nagkakaroon na ng cycle yung ginagawa mo, papasok ka sa trabaho mo, mag-out ka, ganun, papasok ka sa school, tapos uuwi ka, galing school, ganyan. So, nagkakaroon na siya ng routine. And sa pagkakaroon natin ng routine, mas nakakapagod siya, and sa yung pagiging productive natin and sa pagkakaroon ng routine ay nawawalan na rin tayo ng oras sa ating Panginoon. And dahil nga sa pagiging productive natin, lalo na sa mga makamundong bagay, nababawasan na yung prayer time and devotion natin, hindi na tayo nakakapag-journal, and yung praise and worship na dati namang ginagawa ay nawawala na rin. Sa physical gathering, lagi ka palit, minsan wala ka pa, or kapag nandun ka, masyado kang preoccupied or distracted ka pa. Pero hindi ikaw yun, kapatid. May kakilala ka lang. Amen. Amen. At hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Sabi nga nila, be transformed by renewing your mind. Magpabago tayo sa Panginoon, mga kapatid. At kung iniisip mo na productive ka, kahit wala yung Panginoon sa'yo, kahit hindi ka Kristiyano, kapatid, we have to reset our priorities. At mayroon tayong 3 points to set our priorities, mga kapatid. At bilang point, number 1, be reminded of what the Lord expects from you. Again, para sa ating point number 1, be reminded of what the Lord expects from you. So work, halimbawa, yung mga boss natin, employer, yung TL mo, yung client mo, or sa mismong work mo, may inaasahan sila from you na kailangan mong gawin, kaya gagawin mo siya. Sa madaling salita, nasa posisyon ka kasi inaasahan nila na kaya mong gawin yung mga task at mga bagay na inatasan at ibinigay nila sa'yo. Di ba yung iba pa nga, nag-overtime pa para matapos lang yung mga ginagawa nila. At dahil alam nila na may inaasahan sa kanila, nagtatrabaho talaga sila. Talagang nag-aalat sila ng time para makomplete yung mga task na ibinibigay sa atin. Sa mga estudyante, di ba, tinatapos mo yung output mo on or before deadline kasi yun yung requirement. Yun yung kailangan sa'yo para mabigyan ka ng grade. At ganun din sa ating Panginoon. Same thing with God. Imagine mo, Lord ang tawag mo sa Kanya, pero hindi mo siya sinusunod. Imagine mo,
nag-uumapaw yung pabor na bigay sa'yo ng Panginoon. Nag-uumapaw na promotion, provision, pag-iingat niya sa'yo kahit na tira-tirang oras lang yung binibigay mo sa Kanya. Napakabuti ng ating Panginoon. Di pa nga pang araw-araw yung pagsunod natin sa Kanya, pero yung pagpapala niya, yung paggabay niya sa atin ay sa lahat ng oras. Kaya mga kapatid, God expects our obedience, and He instructs us to grow. Lumago tayo at magpabago para sa ating Panginoon, mga kapatid. At sabi niya sa kanyang salita na matatagpuan sa 2 Peter chapter 3 verse 18, instead, continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus the Messiah. Inaasahan niya na lumago tayo, mga kapatid. At paano tayo lalago? Kakain tayo spiritually. I-check mo yung priorities mo, mga kapatid. Yung schedule mo, maglaan tayo ng oras sa ating Panginoon. Siya yung dapat number 1 top priority natin. And meron ka bang oras dyan na maibibigay sa ating Panginoon? Biruin mo kung maglalaan ka lamang ng 15 minutes para sa pagbabasa ng Bible, makukumpleto mo ng basahin ng isang buong Biblia sa isang taon. Tama ba tayo doon, mga sis? Yes! And sabi pa nga sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. I-prioritize mo lang ang Panginoon, mga kapatid, at siya ang maglalaan sa atin at kukumpletuhin niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ayan, thank you, Lord. Ayun lamang po para sa ating point number 1. Narito naman si Sis Girlie para magbahagi ng ating point number 2. Thank you, Lord. Para sa ating point number 2, be organized with your schedule. Para sa akin, bilang isang nag-o-office, ang pinakamagandang practice na ginagawa ko is to prioritize or to know your priorities during the day. Bago magsimula ang linggo, ang ginagawa ko is inililista ko lahat ng kailangan kong tapusin, ipasa, mga meetings na kailangan kong attendan during the week para hindi ako nawawala ang aking focus sa aking mga priorities. Ito ay tinatawag din na time blocking and calendar method. Ang benefit nito sa akin ay mas nagiging organized yung isip ko at alam ko na kung ano yung kailangan kong unahin, ang kailangan kong i-prioritize during the day, and kumbaga parang meron kang specific time for yourself, for your work, for your family, and especially for God. Mas na-prioritize mo ito at hindi ka madidistract na walang unnecessary things na aagaw ng iyong atensyon na magpo-consume ng oras mo dahil lahat na kailangan mong gawin ay plotted. At palagay ko, kailangan natin yon gawin dahil lalo kapag busy tayo masyado sa ating schedule, sa ating mga ginagawa, whether houseworks, kailangan natin gawin sa school, sa office, sa work natin, bilang anak, responsibilidad, bilang asawa, nawawala na rin si Lord sa ating schedule. Ang nilalagay ko, halimbawa, is ito yung number 1 kong priority during the day, which is yung mga meetings, yung mga work, break time, pagsusocial media, sini-schedule din natin yan. Pakikipag-usap sa pamilya, sa mga kaibigan, workmates, mga ka-churchmates, dahil kapag nakipag-usap ka sa mga tao, mas na-motivate ka to do better sa inyong work. Yes. Pero dahil dito, pwede rin siyang magulo ang schedule. Padigurado na mawawalan ka ng oras para kay Lord. So ayun, included sa time ko yung oras ng 8 p.m., mas nagiging aware ka na dapat itong oras free ka para makapanood at makapanig ka ng salita ni Lord. Bible reading at pag-journal. To be honest, may mga araw na hindi talaga ako nakakapag-journal dahil sobrang busy sa work, sa mga gawaing bahay, etc. etc. Pero dahil dito, mas nagiging aware ka at mas napaprioritize mo ang kailangan mong gawin during the day. And ito yung dapat na maging practice natin. Estudyante ka man, wala kang trabaho, nasa bahay ka lang, kailangan mo maging priority si Lord pa rin sa araw-araw. So, doon nagtatapos ang ating point number 2. Tawagin natin si Sis Jocelyn para sa ating 3rd point.